Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Mantis Talks the Cicada. Drake Hendrix. Si 141 si 150. At Master Big Boss. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa iyo? Nakapatong ang paa ni Drake Hendrix sa likod ng lalaki habang malamig na tanong nito. Nabali na lang niya ang dalawang braso ng matanda. Ngayon, ang kanyang kalaban ay wala ng kakayahang lumaban. Ha! Hindi ko ini-expect na ganito kakagaling. Mukhang minamaliit talaga kita. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda, ngunit sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakarinig ka na ba ng patay na sundalo? Ibinaling niya ang ulo niya at diretsyong tumitig kay Drake Hendrix. Bago ako pumunta dito, hindi ko sinasadyang umalis ng buhay. Nang makita ito, nag-igting ang mga kilay ni Drake Hendrix. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang, agad na nagtago sa likod ng isang puno. Boom! Sa sandaling umiwas siya, agad na sumabog ang poison pack sa katawan ng matanda. Sinusubukang makipaglaro ng husto sa akin. Hinubad ni Drake Hendrix ang kanyang damit, unti-unting tumataas ang kanyang galit. Buti na lang nabawi niya ang alaala niya. Kung hindi, ang sinuman ay walang pagkakataon na makatakas sa ilalim ng double poison pack. Pagkaraan ng ilang sandali sa landas, pumara siya ng taxi at dumiretso sa Water Pearl. Si Elisiero ay kasama pa rin ni Octavius, at kailangan niyang makita para sa kanyang sarili na maging kalmado. Naisip niya na ang pag-alis kay Aurelia McCliff sa Moreles City ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Ngunit ngayon ay tila hindi na maiiwasan ang gulo. Dahil hindi mo lang alam kung saan magmumula ang susunod na gulo. Pagdating sa Water Pearl, dumiretso siya sa pinakamataas na palapag. Dahil madaling araw na, halos walang laman ang restaurant. Ang tanging mga tao na nagmamadali sa hotel ay isang grupo ng mga waitstaff. Sa sandaling si Drake Hendrix ay pumasok sa elevator, isang waiter sa unang palapag ang bumulong sa isang headset upang mag-ulat. Napakatago ng aksyon, ngunit hindi pa rin ito nakaligtas sa pandinig ni Drake Hendrix. Mula nang bumalik ang kanyang memorya, ang kanyang mga function ng katawan ay pinahusay. Mr. Tambo. Pagbukas ng pinto ng elevator ay sinalubong siya ni Octavius. Nang matanggap ang balita, agad na pumunta ang amo sa itaas na palapag. Ngayong pinili na niya ang kanyang panig, kailangan niyang maging masinsinan. Ang gulo ng waiter mo sa ibaba. Pagkasabi nito, tumalikod si Drake Hendrix at binuksan ang mga pinto sa pribadong silid. Naiintindihan ko. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Octavius. Allen. Panipi. Dito. Lumakad ang kanluraning lalaki ng may mahabang hakbang. Hanapin ka agad ang mga silid ng lahat ng mga tauhan, at kung makakita ka ng anumang kainahinala, ibaba mo sila kaagad. Huminga ng malalim si Octavius. Wala siyang napansing problema sa isang waiter sa sarili niyang restaurant. Naiintindihan. Panipi. Tumango si Allen at bumaba kasama ang ilang bodyguards. Sa private room, hindi alam ni Drake Hendrix kung matatawa ba siya o maiiyak. Walang ideya si Elisiero kung gaano siya nainom noong nakaraang gabi, buong amoy pa rin siya ng alak. Matapos malasing, humiga siya sa malambot na carpet at nakatulog ng mahimbing. Bagay talaga ang buhay ng mayayaman. Panipi. Nang makita ito, hindi napigilan ni Drake Hendrix na mapabuntong hininga. Kapag tumuloy siya sa kinaroroonan ni Aurelia, madalas din siyang natutulog sa sahig. Normal lang iyon para sa isang manugang na nakatira sa bahay ng nobya. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng matutuluyan ay itinuturing na isang pagpapala, at siya ay nasisiyahan na hindi itapon. Noon, malamig ang sahig. Kung titingnan ng pribadong silid ngayon, ang plush carpet ay higit na nakahihigit sa mga higa ng maraming tao. Pero kahit gaano kay ginhawa, ito ay isang bagay pa rin na dapat tapakan. Hoy, gising na. Yumuko si Drake Hendrix, patuloy na tinatapik ang pisngi ni Elisiero. Kahit na ganoon kalayo, naamoy niya pa rin ang alak na nagmumula kay Elisiero. Magkano ang nainom niya kagabi? Nakatingin sa hindi mabilang na mga bote sa mesa, umiling si Drake Hendrix. Para sa isang napakabata, talagang matigas ito sa kanya. Mr. Hendrix, kagabi siya lang mag-isa, tumatawa tapos umiiyak, nagigising para lang bumantong hininga, at nakatulog pagkatapos uminom.
Ipinaliwanag ni Miguel Abot mula sa malapit. Dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Drake Hendricks si Elizero, responsibilidad niyang alagaan siya. Buti na lang at nakainom lang ng alak ang dalaga at wala nang ibang ginawa. Ding-ding-ling. Maya-maya lang ay biglang nag-ring ang phone ni Elizero. Ipinakita ng caller ID si Simeon Kensington. Nang mapanood si Elizero na walang anumang reaksyon, umiling si Drake Hendricks at sinagot ang tawag. Eliz, nabalitaan kong nasa labas ka buong gabi kasama ang lalaking iyon, nakasuot ng costume na bunny girl. Totoo ba yun o hindi? Nasa buong Five River Province na ngayon, sinasabing nilagyan mo ng malaki at malaking berdeng sombrero ang Atlas Leopold. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, hindi na makapaghintay si Simeon Kensington na magtanong. Matalik na magkaibigan ang dalawa, kaya walang pigil sa pagsasalita. Nakakagulat talaga. Hindi ka pa nagkaroon ng seryosong boyfriend dati, hindi ka pa nakakahawak ng kamay sa isang opposite sex, tapos nakagawa ka pa ng matapang. Hindi ako naniwala nang may nagsabi sa akin, ngunit pagkatapos ng maraming kaibigan na nagsabi ng gayon, natanto ko na ito ay totoo. Bago makakuha ng tugon mula sa kabilang dulo, muling nagtanong si Simeon Kensington, ano ang sinabi ng iyong pamilya? Sa ganyang iskandalo, nag-aalala akong bugbugin ka ng tatay mo hanggang mamatay. Natutulog siya. Sinabi ito ni Drake Hendricks at pagkatapos, binabaliwala ang Simeon Kensington na hindi pa rin sumusunod, ibinaba ang telepono. Damn! Elizero, walang awa ka. Sa kabilang dulo ng linya, si Simeon Kensington, na natulala, ay tumingin sa telepono at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Parang totoo ang lahat. Biglang nakaramdam ng simpatiya si Simeon Kensington para kay Atlas Leopold. Ang pagiging isa sa apat na Young Masters, dapat kayugan ng ganyan. Boss, nahanap na namin sila. May 3 sa kabuuan. Matapos itulak ang pinto ng pribadong silid, pinangunahan ni Allen ang mga bodyguard at pinapasok ang 3 waiter na nakagapos. Ito ang nahanap namin. Inihagis niya ang isang plastic bag sa mesa. Nasa loob ang mga kagamitan sa pakikinig, pager, at ilang mga cellphone na idinisenyo para sa mga nakatatanda. Tinuri ko ang mga log ng tawag, isang tao lang ang nakipag-ugnayan nila, at mayroon ding ilang mga text message. Kinuha ni Allen ang isa sa mga senior cellphone mula sa plastic bag at ipinakita ang mga text message kay Miguel Abot. Simple lang ang mga text, ilang basic number lang. Ngunit, dahil sa kamakailang mga pangyayari, agad na hinuha ni Miguel Abot na ito ang schedule ng paglalakbay ni Drake Hendricks. Maging ang sariling mga tala sa paglalakbay ni Miguel Abot ay lahat ay maingat na naitala. Sino ang gumawa sa iyo nito? Inihagis niya ang cellphone sa harap ng 3 waiter at malamig na tanong habang nakasquat. Boss, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Tiningnan ng isang waiter ang dalawa niyang kasama bago nagsalita. Nang makita ang hitsura ng kanilang kasamahan, umiling din ang dalawa na nagprotesta sa kanilang kawalang kasalanan. Boss, wala kaming ideya kung bakit narito ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, honest workers lang kami, wala kaming ideya kung ano ang itinatanong mo. Ang mga taong ito ay naninindigan na hindi sila kasali, na nagpahirap kay Miguel Abot. Hayaan mo akong gawin ito. Si Drake Hendricks, na buong oras na nanonood, ay lumapit sa punong waiter at nagtanong, binata, gusto mo bang magtapat ng totoo? Sorry, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Saglit na tumangala ang waiter sa kamuling ibinaba ang ulo, iniwas ang tingin ni Drake. Matigas ang bibig mo dyan. Natatawang tumayo si Drake Hendricks at, walang babala, tinapakan niya ang mga paa ng waiter. Bumaon ng sakit sa kanyang katawan nang halos mabali ang paa ng waiter. Napasigaw siya sa sobrang sakit, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Too late, pwede ka nang tumahimik. Hindi tinanggap ni Drake Hendricks ang kanyang pakiusap, sa halip ay bumaba muli, napilayan ang kabilang paa ng waiter. Please, patayin mo na lang ako dali. Napahiyaw ang waiter. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ngayon, ikaw na. Pagkatapos ng lahat ng iyon, inayos ni Drake Hendricks ang kanyang damit at tumingin sa isa pang waiter. Nang makita ang kanyang kasama na nakatagpo ng ganoong kalunos lunos na kapalaran, ang waiter ay natakot na sa kanyang talino. Si Master Pendleton iyon. Sinabi sa amin ni Master Pendleton na gawin ito. At hindi ko ito sariling kalooban, siya, binigyan niya ako ng 100,000 yuan, at nangakong aalagaan ang aking pagkain at damit sa hinaharap.
Tinuro niya ang kasama, nanginginig ang boses sa paghikbi, wala talaga akong alam, please, let me go. Panipi. Si Miguel Abet ay napakasikat sa Five River Province. Kilala lang siya ng mga tagalabas bilang isang mayamang tao ng Five River Province, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kalupit. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka malupit, hindi ka tatayo. Alam na alam ng waiter sa Waterfront Pearl, isa sa mga pinakaunang negosyo ni Miguel Abet, kung gaano kay-tikot ang kanilang amo. Ang pagpapawala sa kanila sa mundong ito ay kasing dali para kay Miguel Abet na humitit ng sigarilyo. Magluto, ang pagtataksil sa akin at kay Master Pendleton ay hindi magiging maganda para sa iyo. Napaungol sa sakit ang waiter na nasugatan ni Drake Hendricks at patuloy na pinagbantaan ang kasamahan. Masyadong maingay. Napatingin si Drake Hendricks kay Miguel Abet. Allen, tumahimik ka. Natural na naunawaan ni Miguel Abet ang ibig niyang sabihin. Sumenyas siya gamit ang kanyang mga mata, at agad na humakbang ang kalbong. Kalamnan sa kanyang tabi, ang kanyang paa ay dumurog sa panga ng waiter. Basag. Sa sandaling narinig ang tunog ng mga bali ng buto, ang waiter ay nagdere ng sariwang dugo at halos hindi makapagsalita. Sige, tahimik na, kaya magsalita ka. Kinaladkad ni Drake Hendricks ang isang upuan, naupo, at nakagawiyang itinukod ang isang paa sa kabila. Si Cesar Pendleton iyon, Master Pendleton. Sinabi niya sa akin na subaybayan ang bawat kilos mo, ngunit ang dahilan, wala akong ideya. Ang waiter ay patuloy na humihikbi, walang humpay na humihingi ng awa. Cesar Pendleton. Nang marinig ang pangalang ito, kumunot ang noo ni Miguel Abet at sinabing, Brother Hendricks, nasaktan mo rin ba siya? Si Cesar Pendleton ay isang matigas na karakter sa Five River Province. Siya ay hindi makatwiran sa kanyang mga pakikitungo, at kahit na siya ay naging mayaman na, siya pa rin ang nagdadala ng hangin ng kriminal na underworld. Sabi nila, mas mabuting manakit ng maginoo kaysa kontrabida. Si Cesar Pendleton ay maaaring ituring na pinakamasama sa mga kontrabida, at maging si Miguel Abet ay nanatiling magalang na distansya mula sa leader ng gang na ito. Ngayon na si Cesar Pendleton ay talagang nanunuhol sa kanyang sariling mga tauhan, ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting sakit ng ulo. Huling beses sa Morelos City, hinaras niya ang aking asawa at binitiwan ko siya at binugbog. Bahagyang itinaas ni Drake Hendricks ang kanyang mga talukap at bahagyang tumawa, mukhang hindi alam ng taong ito kung kailan siya dapat huminto. So, ano ang iminumungkahi mo? Medyo nang hinayang si Miguel Abet, ngunit nang makasakay na siya sa barkong ito, kailangan niyang sundan ang landas patungo sa mapait na dulo. Kung alam niya nang mas maaga na si Brother Hendricks ay nakasakit ng maraming tao, talagang pinag-isipan niya ito ng mabuti. Isa itong malaking sugal. Sabihin kay Cesar Pendleton na pupunta ako sa Northern Bay Park sa loob ng kalahating oras. Nag-isip sandali si Drake Hendricks at inutusan ang waiter. Ito. Lumingalinga ang mga mata ng waiter sa paligid, at mabilis niyang sinabi, please rest assured, I will not reveal a word. Kahit mahuli ako, wala akong aaminin. Inakala niyang sinusubok siya ng kabilang partido, kaya sabik niyang ipinakita ang kanyang katapatan. Matingkad sa kanyang isipan ang kapalaran ng kanyang kasama, at ayaw niyang magkamali. Ang pera ay madaling makuha, ngunit hindi kung walang buhay na gugulin ito. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, babaliin ko agad ang dalawang paa mo. Itinuro ni Drake Hendricks ang mga binti ng waiter, napakalakas ng tono nito. Talaga. Nag-alinlangan ang waiter pero nagtanong pa rin. Sige na. Sigaw ni Miguel Abet. Hindi. Gagawin ko. Gagawin ko. Agad na natarante ang waiter, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa panalangin, susunod ako, makikipagtulungan ako. Si Allen, nakatayo sa malapit, kinuha ang isang cellphone sa isang plastic bag at iniabot sa waiter. Ako na ang tatawag ngayon. Matapos kunin ang mobile phone, nag-dial ng numero ang waiter, hindi rin. Maiwasang manginig ang mga kamay nito. Hello. Sa kabilang dulo ng linya, isang husky na boses ang lumabas. Master Pendleton, ang batang iyon ay papunta sa Northern Bay Park. Batay sa oras ng pagmamaneho, aabutin ito ng kalahating oras. Sinulyapan ng waiter si Drake Hendricks bago nagsalita sa nanginginig na boses. Mabuti. Anong meron sa boses mo? Isang tanong ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Sinamantala ko ang pagkakataon habang hindi pinapansin ng supervisor at tumakbo ako sa hagdan patungo sa silid. Mabilis na sagot ng waiter.
At sa katunayan, ang kanyang mabilis na paghinga ay halos kapareho ng pagkatapos ng isang matinding pag-eehersisyo. Ano ang tungkol sa Viking Ridge? Tanong ulit ni Cesar Pendleton. Para bigyan ako ng pagkakataon, may tinatalakay ang Viking Ridge sa supervisor. Tumutulo ang pawis mula sa noo ng waiter na malinaw na nagpapahiwatig ng matinding kaba. Kung paulit-ulit na dumarating ang mga tanong, baka ibigay niya ang sarili niya. Nang magtatanong pa sana si Cesar Pendleton, bahagya pang tumapik si Drake Hendricks sa turn tad 1E, not are you, mang turnier. Ikaw ba ay slack 1 inch? Ang aksyon na ito ay nagulat sa lahat, kabilang ang waiter sa tawag, na subconsciously tinakpan ang mobile phone. Beep beep. Biglang naputol ang tawag sa kabilang linya. Iyon ay ayusin ito. Sabi ni Drake Hendricks na may ngiti sa kanyang mukha, maaari ba akong humiram ng ilang lakas tao? Lumingon siya kay Miguel Abbott at marahang inikot ang kanyang leeg. Ilang tao ang kailangan mo? Makalipas ang 5 minuto. Isang Mercedes-Benz ang dahan-daang umalis mula sa underground parking lot ng Pearl on the Water at dumiretso sa Northern Bay Park. Boss, umalis na ang target. Nakita kong pumasok siya sa kotse gamit ang sarili kong mga mata. Northern Bay Park ang destinasyon niya. Isang lalaking nakaitim ang nakatayo sa likod ng isang puno, nagsasalita sa walkie-talkie. Kopyahin mo yan. Makalipas ang kalahating minuto, isang convoy ang dumaan sa kalsada, patungo sa parehong direksyon ng Northern Bay Park. Ang Northern Bay Park ay nasa pinakatimog na dulo ng Five River Province, talagang nasa labas na ng mga limitasyon ng lungsod. Ngunit ang mga tao ngayon ay nagustuhan ito sa ganitong paraan. Kung mas malayo sa sentro ng lungsod, mas sikat ang lugar. Sa panahon ng kulturang pang-industriya, lahat ay may sobrang pondo, at ang kanilang mga alalahanin ay higit pa sa pagkain at init kundi pati na rin sa isang malusog na pamumuhay. Sinasabi ng lahat na ang sentro ng lungsod ay may mahinang kalidad ng hangin, at ang mga developer ay nagkataon na tumugon sa damdaming ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang parke malapit sa Northern Bay at isang malawak na bilang ng mga tirahan. Sa loob lamang ng kalahating taon, naubos ang 10 gusali ng tirahan, at ang mga presyo ay lumampas pa sa mga nasa sentro ng lungsod. Kahit na walang subway o bus doon, dumagsa pa rin ang mga tao. Mr. Hendricks, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo pinili ang lugar na ito? Sa Mercedes-Benz, lumingon si Miguel Abbott kay Drake Hendricks sa backseat. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay pipili ng ganoong lokasyon. Pero dahil umaga na, hindi pa masyadong matao ang lugar, iilan lang ang mga matatandang nag-eehersisyo dito. Kasi bigla ko itong naisip. Boss Abbott, gabi-gabi kang nagtatrabaho sa buong taon na nagpapahina sa iyo. Kung hindi, ako nagkakamali, may cirrhosis of the liver ka, at medyo malala na. Tumingin si Drake Hendricks sa unahan, casual ang komento niya. Gayunpaman, sa pandinig ni Miguel Abbott, ang mga salitang iyon ay nagpaten sa kanya. Ang liver cirrhosis ay nagdulot ng problema sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa napakalaking imperyo ng negosyo, paano siya magiging komportable kung hindi niya kontrolado? Habang patuloy na lumalala ang kanyang kalusugan, kahit na may pera, wala siyang mahanap na lunas. Mr. Tunay na matalino si Hendricks. Sa katunayan, matagal na akong dinaranas ng sakit na ito, ngunit ito ay walang lunas, at lahat ng aking kayamanan ay hindi magagamot dito. Umiling si Miguel Abbott, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maliit na bagay lang. Bibigyan kita ng mga table tas mamaya, at sa loob ng 7 araw, gagaling ka. Tumingin si Drake Hendricks sa bintana, binibigkas ang pariralang ito na parang isang karaniwang bagay. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Mr. Alam din ni Hendricks ang gamot. Nang marinig ang pahayag na ito, ang puso ni Miguel Abbott ay kumikilos sa kaguluhan. Sa paglipas ng mga taon siya ay gumawa ng isang malaking halaga ng pera, ngunit ang gastos ay ang sakripisyo ng kanyang sariling kalusugan. Noong bata pa siya, parang hindi na mahalaga, pero habang tumatanda siya, pakiramdam niya ay humihina ang kanyang enerhiya. Lalo na ang mga sakit na ito, na nagsimulang dahan-daang humabol sa kanya. Nabisita na niya ang lahat ng mga pangunahing ospital at kumonsulta sa iba't ibang mga eksperto, ngunit lahat sila ay umiling at maaari lamang magreseta ng ilang pampakalma na gamot. Sa nakalipas na mga taon, mas lumala ang kanyang kalagayan, at si Miguel Abbott ay nagising sa sakit mula sa kanyang mga panaginip ng hindi mabilang na beses.
Ngayong narinig na niya ang mga salita ni Drake Hendricks, hindi na manatiling kalmado ang kanyang puso. Maliit na bagay lang. Kung tutuusin, 10 bilyon na ang kinuha ko sa iyo, kaya hindi ito problema. Pumikit si Drake Hendricks at nagsimulang magpahinga. Ang pagbanggit sa 10 bilyong ito ay talagang nagpahiya kay Miguel Abat. Bagamat ilang araw pa lang silang magkakilala, alam niyang si Drake Hendricks ay tiyak na hindi isang lalaking masisira ang kanyang mga pangako. Kung sinabi niyang magagawa ito, tiyak na magagawa ito. Ang pag-iisip na maibalik ang kanyang kalusugan ay nadama ni Miguel Abat na kahit 100 bilyon ay sulit. At talagang hindi siya niloko ni Drake Hendricks. Matapos mabuhay ng 10,000 taon, anong uri ng mga komplikasyon ang hindi niya nakita, at anong problema ang hindi niya nalutas? Ang kanyang buhay ay isang buhay na kasaysayan. Di nagtagal, ang kotse ay nagmaneho hanggang sa Northern Bay Park. Mr. Hendricks, nakarating na tayo. Tawag ni Allen mula sa harapan. Ipinarode niya ngayon ang sasakyan sa north entrance ng parke at hiniling ang susunod na hakbang. Magpatuloy sa pagmamaneho. Pumili ng lugar kung saan walang tao. Iminulat ni Drake Hendricks ang kanyang mga mata at nakita sa rearview mirror ang ilang sasakyang pangnegosyo na sumusunod sa kanya. Naiintindihan. Tumango si Allen at nagsimulang dahan-daang paandarin ang Mercedes papunta sa park. Dahil ginagawa ang Northern Bay Park, isang malaking bahagi ng lugar ang construction site. Ang lugar ng West Garden ay kakaunti ang mga bisita dahil ito ay sumasailalim sa pagtatayo para sa isang musical fountain. Nagmaneho si Allen ng halos 5 milya bawat oras sa loob ng parke, dahan. Daang papalapit sa lugar ng West Garden. Dahil itinayo ang Northern Bay Park sa paligid ng Northern Bay, napakalawak nito. At dahil under construction ito, walang pumunta dito. Tumigil na tayo dito. Dumating na ba ang mga tauhan mo? Binuksan ni Drake Hendricks ang pinto ng kotse at tumingin kay Miguel Abat sa passenger seat. Huwag kang mag-alala, lahat sila ay elite at handa na, tumango si Miguel Abat ngunit hindi bumaba ng sasakyan. Ito ang ayos ni Drake Hendricks, gamitin ang kanyang sarili bilang pain para akitin ang mga taong iyon. Gaya ng inaasahan. Nang pumasok ang business car sa West Garden area, hindi na ito nagtangkang magtago pa. Ilang Buick GL8 ang nagmula sa iba't ibang direksyon at pinalibutan ang Mercedes. Kasunod nito, 10 lalaking nakaitim ang lumabas sa mga sasakyan ng Buick. Buddy, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, huwag kang gumalaw. Mabilis na pinalibutan ng mga lalaking nakaitim na may hawak na bakal na tubo si Drake Hendricks sa gitna. Sino kayo? Sinasadyang tanong ni Drake Hendricks na nakikipaglaro sa mga lalaking ito. Hey, malalaman mo din agad. Kung naghahanap ka ng masisisi, sisihin mo ang sarili mo sa pakikialam mo sa maling tao. Hindi pinansin ng lalaking nakaitim ang Mercedes bagkus ay nagbanta ito ng nakangisi. Kakaiba talaga. Masama ang ugali ko, alam mo ba, at ang pagpapahinto sa akin dito ng walang dahilan ay baka mainas lang ako. Ibinuka ni Drake Hendricks ang kanyang mga kamay, medyo walang magawa. Ang sitwasyon ay malinaw na ngayon, hindi kumikibo ang kabilang partido dahil hinihintay nilang dumating si Cesar Pendleton. Dahil iyon ang nangyari, maaari rin siyang sumabay sa plano at hintayin na magpakita si Cesar Pendleton. Hindi nagtagal, isang Bentley ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila, at sa likod ng Bentley ay sumunod sa higit sa 1 dosenang mga kotse ng Audi. Manong kapatid, matagal nang hindi nagkita. Huminto ang Bentley sa tabi ni Drake Hendricks, at pagkatapos ay lumabas si Cesar Pendleton sa likurang upuan. Sunod-sunod ding bumaba ang mga lalaking nakaitim sa mga sasakyan ng Audi. At sa paghusga sa hitsura nito, ang mga lalaking ito ay talagang mahusay na manlalaban, ang ilan ay mga coach ng Sonda. So ikaw pala, hindi ba naging kasiya siya para sa akin na talunin ka noong huling beses sa Morelos City? Nakatayo si Drake Hendricks na nasa bulsa ang mga kamay, nakangiti kay Cesar Pendleton. Ngayong lumitaw na ang pangunahing lalaki, si Miguel Abat na ang magtanghal. Ang lakas ng loob mong ilabas yan. Mabangis na dumura si Cesar Pendleton, ang kanyang tono ay masama, noon, tinalo mo ako. Binata, alam mo bang may kapalit kapag nanggugulo ka? Pagkasabi niyo ay agad siyang binigyan ng isang empleyado ng sigarilyo at sinindihan ito. Natisod ako noon, ngayon, ibabalik ko lahat sa iyo. Matapos hilahin ng malalim ang kanyang sigarilyo, itinuro ni Cesar Pendleton si Drake Hendricks, lumuhod ka ngayon sa harap ko at dilaan mo ang aking leather na sapatos, kung hindi, mapilayan ko kaagad ang isang paa mo.
Sa sobrang kahihiyan noon, nagpasya siyang magsimula sa pamamagitan ng pag-angkin ng ilang interes. Nitong mga nakaraang araw, pinangarap ni Cesar Pendleton ang tungkol sa paghihiganti. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Drake Hendricks, na parang aso, na walang tigil sa pagdila sa kanyang mga leather na sapatos sa kanyang tuhod. Bilisan mo! Nang makitang hindi gumagalaw si Drake Hendricks, naiinip na humimok ang ilang empleyado. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit mangyaring pahalagahan ito. Sumili ang ngiti sa labi ni Cesar Pendleton. Iniisip pa lang ang paghihiganti ay natuwa siya. Sa kanyang mga unang taon, si Cesar Pendleton ay hindi kailanman napinsala. Ngayon, sa pagiging isang malaking boss, siya ay natisod sa isang maliit na lugar. At pagkatapos, nang pumunta siya para humingi ng paliwanag mula sa Three Blade Group, binigyan pa rin siya ng malamig na balikat. Itinago niya ang lahat ng hinanakit na ito sa kanyang puso at handa siyang ilabas ang lahat kay Drake. Tambo. At kung hindi ko gagawin. Nakangiting tumingin si Drake Hendricks kay Cesar Pendleton, walang bakas ng takot ang kanyang mga mata. Kung gayon, hahayaan ko ang aking mga kapatid na tulungan ka. Ngumisi si Cesar Pendleton, at agad na sumulong ang kanyang mga tauhan. Mas gusto mo ang parusa kaysa respeto. Kapag nasangkot ang mga kapatid ko, mawawala sa iyo ang paggamot na ito. Nagbanta ang ilang empleyado. Naunawaan nilang lahat ang hangarin ni Cesar Pendleton, kung kaya't kusang dinilaan ni Drake Hendricks ang sapatos ay ang tunay na kagalakan. Kung kailangan nilang pilitin siya, mababawasan ng husto ang kilig. At kung hindi ko gagawin. Nakangiting tumingin si Drake Hendricks kay Cesar Pendleton, walang bakas ng takot ang kanyang mga mata. Kung gayon, hahayaan ko ang aking mga kapatid na tulungan ka. Ngumisi si Cesar Pendleton, at agad na sumulong ang kanyang mga tauhan. Mas gusto mo ang parusa kaysa respeto. Kapag nasangkot ang mga kapatid ko, mawawala sa iyo ang paggamot na ito. Nagbanta ang ilang empleyado. Naunawaan nilang lahat ang hangarin ni Cesar Pendleton, kung kaya't kusang dinilaan ni Drake Hendricks ang sapatos ay ang tunay na kagalakan. Kung kailangan nilang pilitin siya, mababawasan ng husto ang kilig. Sorry, wala akong hobby niyan. Hindi ko inaasahan na si Mr. Pendleton ay narito, ngunit mabuti, mabubusog kita sa isang sandali. Napatingin si Drake Hendricks sa sarili niyang pares ng sports shoes at nagtaas ng kilay. Gayunpaman, nakakalungkot. Ito ay mga sapatos na pang sports. I trust Mr. Pendleton is not picky, right? Fuck. Napakatigas pa rin kapag nahaharap sa kamatayan. Hawakan mo siya at gawin mo. Ngunit sa sandaling iyon, isang empleyado na akmang Seisalakay ay nakaturo sa likod ni Cesar Pendleton, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo pinapansin yan? Atake, hulihin mo siya. Umungol si Cesar Pendleton. Gayunpaman, tumigil din ang ibang mga empleyado na nakatingin sa likuran nila. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Cesar Pendleton, at sa paglingon niya, nanlaki agad ang mga mata niya sa gulat. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa ilalim ng malawak na liwanag ng araw, ang mga tao ay biglang sumulong. Mukhang may masamang hangarin ang mga bagong dating na ito. Makalipas ang kalahating minuto, pinalibutan sila ng ilang daan na ito. Kakaiba, ang mga taong ito ay hindi nagsasalita o kumikilos, nakatayo lamang doon na nanunood. Sino ang boss mo? Isang empleyado ng Cesar Pendleton ang humakbang at nagtanong. Hinubad niya ang kanyang kamisete, inihayag ang mga kalamnan na natatakpan ng mga tato. Sa Five River Province, nagkaroon ng malaking reputasyon si Cesar Pendleton. Ngayon, nang makitang napapaligiran ang kanyang mga tauhan, agad na lumapit ang kanyang empleyado para maglabas ng hamon. Ngunit ang mga nakaitim ay nanatiling tahimik, na para bang sila ay pipi. Fuck! Lahat ba kayo ay mga mute, o bingi? Kinakausap kita. Itinuro ng empleyado ang mga nakaitim, sasabihin ko ulit, tawagan mo ang boss mo. Na-corner ang mga tauhan ni Pendleton. Joke yun diba? Sino ang hindi maglalakas loob na bigyan ng mukha si Master Pendleton sa buong Five River Province? Kahit na ang mga malalaking shot na may mga kilalang pangalan sa listahan ng kayamanan ay gayunpaman ay magalang kay Cesar Pendleton. Ngunit, hindi kinikilala ng lahat ang kanyang awtoridad. Smack! Ang kaninang tahimik na nakasuot ng itim ay biglang humampas. Diretsyong sinampal ang lalaki sa lupa. Tag-apo, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ganap na hindi handa, ang lalaki ay nahulog ng husto, ang kanyang ulo ay dumudugo at ang bakal na kutsilyo ay nagkalat sa lupa. Kung gusto mong mamatay, subukan mo.
Sa wakas ay nagsalita ang nakaitim na damit. Ngayon papatayin kita. Sanay na magparada ng malakas kasunod ni Cesar Pendleton, kailan pa siya naranasan ng gayong kahihiyan. May hawak na kutsilyo, agad niyang hinanggad na makipag-ayos sa lalaking iyon na nakaitim na damit. Swish! Sa isang iglap, lahat ng nakaitim na tao ay naglabas ng kanilang mga kutsilyo. Sa sikat ng araw, ang mga gilid ng talim ay sumasalamin sa isang malamig na kinang na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lalaki. Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Huminga siya ng malamig, sinimulan niyang tawagin ang pangalan ni Cesar Pendleton. Ginagawa ko. Tumango ang lalaking nakasuot ng itim, ang kilalang Cesar Pendleton, Master Pendleton. Sino ang hindi makakakilala sa kanya sa Five River Province? Kilala mo si Master Pendleton, bastos ka, pero naglakas loob ka pa ring saktan ako. Narinig ng maliit na tawag na kinilala ng nakaitim na lalaki si Cesar Pendleton at agad na nakaramdam ng kapangyarihan. Kaso lang ng buntot na kumakawag ng aso, yun lang. Ikaw ang binutukan ko, hindi si Master Pendleton. Bahagyang ngumiti ang taong nakasuot ng itim, tinapik ng 2 beses ang mukha ng lalaki gamit ang likod ng kutsilyo. Ano ang halaga mo? Isang aso sa ilalim ng kamay ni Master Pendleton. Paumanhin, hindi ko pinapanood ang may-ari kapag binugbog ko ang isang aso. Ikaw ina. Bago pa siya makatapos ay sinipa siya sa dibdib ng taong nakaitim na damit. Mag-ingat ka sa bibig mo. Isang malamig na sulyap ang ibinigay sa kanya ng lalaking nakasuot ng itim na agad siyang pinatahimik. Anak, ang lakas ng loob mong hampasin ang aso ko, Cesar Pendleton. Nang makitang binubuli ang kanyang empleyado, galit na galit si Cesar Pendleton. Dahil nakilala mo ako, dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng galit sa akin. Ang pangungupahan ng isang lalaki ay nagbibigay ng mahabang anino. Cesar Pendleton sa Five River Province ang kumakatawan sa kalamidad. Ang galit sa kanya ay nangangahulugan ng katiyakan ng kasawian. Paumanhin, karapat-dapat talaga siyang bugbugin. Bahagyang ngumiti ang taong nakasuot ng itim, walang takot ang kanyang mga mata. Sino ka ba? Tumigil ka sa paglalaro sa akin. Sumimangot ng malalim si Cesar Pendleton, na sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na tumawag ng reinforcements. Boss! Ang taong nakaitim na damit ay lumingon at malalim na yumuko patungo sa silhouette ni Drake Hendricks. Ito. Nang makita ang eksenang ito, hindi lang si Cesar Pendleton, maging ang mga empleyado sa likod niya ay natulala. Lahat ng mga taong ito ay mga empleyado ni Drake Hendricks. Anong uri ng tao ito? Sinabi niya sa akin na dilaan ang kanyang bote, ito ay nagiging kawili-wili. Lumingon si Drake Hendricks, nakangiti kay Cesar Pendleton. Sigurado, ang dakilang Pendleton ay hindi sa ganoong uri ng bagay. Cut the crap, sino ka sa lupa? Hindi naniwala si Cesar Pendleton sa sinabi ng lalaki sa sinabi ni Black. Ang background ni Drake Hendricks ay masusing inimbestigahan niya ang lalaki ay walang iba kundi isang walang kwentang manugang. Upang makaranas ng gayong kahihiyan sa loob ng pamilya McCliff, maaari ba siyang maging isang malaking shot? Tumigil sa pagbibiro, sino ang may kakayahang maging live-in-in-law? Sinabi ko sa iyo, at hindi ka naniniwala. Umiling si Drake Hendricks, kung ano ang gusto niyang malaman ni Cesar Pendleton, malalaman ni Pendleton. Kung ayaw niyang malaman niya, walang malalaman si Pendleton. Bukod sa labis na paggalang na ipinakita sa kanya ni Bridger Davenport, si Cesar Pendleton ay walang ideya tungkol sa anumang iba pang balita. Ang lahat ng katalinuhan na mayroon siya ay eksaktong nais ni Drake Hendricks na makita niya. Uutusan siyang lumuhad sa lupa at dilaan ang sarili niyang sapatos. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks, agad naman silang pinalibutan ng mga lalaking nakaitim. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Ayaw mo na bang mabuhay? Nang makitang kumikilos ang kabilang panig, agad na sumugod ang mga empleyado ni Cesar Pendleton. Sa pinakamabangis nilang panaginip, hindi nila akalain na may maglalakas loob na atakihin si Cesar Pendleton sa Five River Province. At sa sandaling kumilos sila, ito ay isang malaking hakbang. Kung may lumabas na balita na napilitan si Cesar Pendleton na dilaan ang sapatos, paano pa kaya ang mukha niyang may hahalo sa Five River Province? Ang pagkikita ng mga kakilala ay baka mapahiya lang siya. Lumayo ka na, kung sino man ang humadlang, pumatay ng walang awa. Inilabas ng mga lalaking nakaitim ang kanilang mga bakal na kutsilyo, itinuro pasulong at nagutos, atake. Mamamatay ang mga humahadlang. Atake, panipi. Sa mataas na sigaw, dala ang aura ng mabangis na resolusyon. Huwag kang magulo.
Napasinghap ng mariin ang mga empleyado ni Cesar Pendleton, nanginginig ang kanilang mga anit. Patayin. Ang mga lalaking nakaitim ay gumawa ng isang pinag-isang hakbang pasulong. Dahil sa matinding pressure, ang lahat ay nagpupumilit na huminga, na para bang may bumagsak na bundok sa kanilang mga ulo. Suko na ako. Klang. Bumagsak ang isang bakal na kutsilyo sa lupa habang ang isang miyembro ng gang ay nakayuko, hawak ang kanyang ulo. Sumuko na rin ako. Klang. Ang tunog ng mga ibinagsak na kutsilyo ay nagsimulang tumaas ng sunod. Sunod, at mas maraming empleyado ang piniling maglupasay sa lupa. 30 laban sa 300, walang pagkakataong manalo. Gaya nga ng kasabihan, ang matalinong tao ay nagpapasakop sa panahon. Ang pag-iingat sa kanilang buhay ay ang prioridad. Sa huli, 3 tapat na individual lamang ang nananatiling nakatayo sa harap ni Cesar Pendleton. Itinapon na ng ibang mga empleyado ang kanilang mga armas, sumuko na sa paglaban. Umalis ka sa daan. Pinagmamasdan ng matatag na trio, ang lalaking nakaitim ay nagbigay ng huling babala. Imposible. Hanggat nabubuhay tayo, walang makakahakbang. Nanginginig ang kanilang mga katawan, ang mga kamay na nakahawak sa mga kutsilyo ay hindi maiwasang manginig. Natakot din sila, ngunit kung wala si Cesar Pendleton, wala silang lugar sa Five River Province. Kaya't ang mga lalaking ito ay walang pagpipilian kundi ang matigas ang ulo na manindigan hanggang sa wakas. Naghahanap ng kamatayan. Panipi. Nanliit ang mga mata ng lalaking nakaitim habang hinihiwa sa hangin ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay. Klang. Nagbanggaan ng 2 patalim, pinamanhid ang mga kamay ng empleyadong nakatayo sa harap ni Cesar Pendleton. Sinamantala ang paglipas na ito, ang lalaking nakaitim ay mabangis na pinalayas, pinatumba ang empleyado sa lupa. Q. Habang umaagos ang dugo, sinubukang bumangon ng empleyado ni Cesar Pendleton ngunit nalaman niyang parang nabali ang kanyang mga buto. Kayong dalawa, sabay kayong lumapit sa akin. Walang pakialam na sabi ng lalaking nakaitim. Kumapit ka. Isang bakal na kutsilyo ang nahulog sa lupa. Ang 2 individual ay hindi man lang nang ahas na tumingin kay Cesar Pendleton habang nakayuko sila at nakahawak sa kanilang mga ulo. Sino ang magmarcha sa kanilang kamatayan? Ang lahat ay hindi tanga. Ang sitwasyon ay malinaw na disadvantageous, sila ay dahil sa isang bogbog lamang. Lumuhad ka, dilaan mo ang sapatos. Iniabot ng lalaking nakaitim ang bakal na kutsilyo, na inuutusan si Cesar Pendleton. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Lumuhad. Nang umalangaw-ngaw ang boses na iyon, nang inag ang katawan ni Cesar Pendleton. Kailan pa siya napahiya ng ganito? Bastos ka, panipi. Pinulot niya ang bakal na kutsilyo mula sa lupa, handa na itong isuot pasulong. Ngunit sa susunod na sandali, ang lalaking nakaitim ay nakadikit ang talam sa kanyang lalamunan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan at tingnan kung maglakas loob akong patayin ka. Agad na nagyelo ang hangin. Lahat ng mga gangster ay tumangala, curious kung paano ito haharapin ng kanilang amo. Sa isang kilalang kilala, si Cesar Pendleton ba ay talagang matatapakan ngayon? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Huminga siya ng malalim, bahagyang nanginginig ang boses. Bago ngayon, hindi makapaniwala si Cesar Pendleton na may maglalakas loob na tututukan siya ng kutsilyo at utusan siyang lumuhad. Kung talagang may nagsabi niyan, tatawanan niya ito, sa pag-aakalang baliw ang taong iyon, at sa casual na utusan ng mga tauhan niya na baliin ang mga binti ng loko. Pero ngayon, nagsimula na siyang maniwala. Dahil may isang tao sa Five River Province na talagang naglakas loob na tutukan siya ng kutsilyo. Sabihin mo sa akin, sino ka? Umungol na naman siya. Sa tono niya, may hinanakit, galit, at kawalan ng magawa. Higit pa riyan, isang pahiwatig ng pagkawasak. Boss. Lumingon ang lalaking nakaitim, nakatingin kay Drake Hendricks. Make a move? Hindi matindaan ni Big Cesar, gawin mong memorable lesson para sa kanya. Tumalikod si Drake Hendricks, hindi man lang tumitingin dito. Walang kasalanan. Bahagyang sumimangot ang lalaking nakaitim at diretsyong diniin ang ulo ni Cesar Pendleton. Pumalakpak. Isang malaking manlalaro ng Five River Province ang pinilit niyang lumuhad sa lupa. Ikaw. Duguan ang mga mata ni Cesar Pendleton. Sinubukan niyang magpumigla sa kanyang mga paa ngunit natagpuan ang isang napakalaking puwersa sa kanyang ulo na naging dahilan upang siya ay hindi makagalaw.
Dilaan mo ang sapatos. Malamig na sabi ng lalaking nakaitim. Hey, may limitasyon kung gaano mo kayang itulak ang mga tao. Habang nagsasalita siya, hinugot ni Cesar Pendleton ang isang dart mula sa kanyang baywang, itinutok ito sa lalaking nakaitim. Kahit gaano kakabilis, kaya mo bang malampasan ang dart ko? Biglang-bigla ang buong eksena kaya natigilan ang lahat. Kasama ang lalaking nakaitim, walang sino mang umasa na si Cesar Pendleton ay gagawa ng ganoong hakbang. Sumili ang desperasyon sa mga mata ng lalaking nakaitim. Sa ganoong kalayuan, walang paraan na makaiwas siya sa oras. Matapos patayin ng lalaking nakaitim, ang kanyang dart ay target si Drake Hendricks, na nagtatapos sa kanyang buhay. Swoosh! Sa paglipas ng panahon, isang playing card ang bumaril, na tumama sa kamay ni Cesar Pendleton. Ag! Sabayan ng hiyawan, naputol ang hinlalaki ni Cesar Pendleton. Ang dagwang hinlalaki na iyon, kasama ang dart, ay nahulog sa lupa. Ang lalaking nakaitim, gumaling, sinipa ito at pagkatapos ay marahas na hinampas ang likod ni Cesar Pendleton gamit ang likod ng kanyang kutsilyo. Maruming nilalang ka, maglakas loob na banta sa akin. Hinawakan niya ang ulo ni Cesar Pendleton at ibinagsak ang mukha sa sapatos. Gulat na gulat pa rin si Cesar Pendleton. Paano ito nahulog? Paano naputol ang daliri niya? Ngunit sa susunod na sandali, naramdaman na lamang niya ang init sa kanyang ulo, habang nagsimulang umagos ang dugo. Cesar Pendleton, bakit kailangan mo akong kalabanan? Umiling si Drake Hendricks at sinabing, sa unang pagkakataon na hinaras mo ang asawa ko, maswerte kang nakaligtas, pero ngayon, nililigawan mo talaga si kamatayan. Sino ka? Damn it. Hindi ito maaaring mangyari. Imposible ang lahat. Si Cesar Pendleton ay umungal sa galit. Lahat ng nangyari ngayon ay bumagsak sa kanyang pangunawa sa mundo. Palibhasa mismong amo ng probinsya, nakaluhod siya sa lupa at nagdila ng sapatos, habang ang baril ay hindi maipaliwanag na natanggal sa kanyang mga kamay. Hindi ko ito tatanggapin. Bago pa niya matapos ang pagsigaw, yumuko ang lalaking nakaitim at muling idiniin ang ulo sa leather na sapatos. Bugbugin mo siya at habarin, ihagis mo sa entrance ng park. Huling tingin ni Drake Hendricks kay Cesar Pendleton at sumakay sa Mercedes. Mr. Hendricks, pinapabayaan mo lang siya ng ganoon lang. Nadama ni Miguel Abbott na hindi ito sapat na kasiya siya. Sa ibang araw, pareho silang mga high-class na amo, ngunit ngayon ay nakaupo na siya sa loob ng kotse, pinagmamasdan ng dating palalong si Cesar Pendleton na lumuhad at humingi ng awa mula sa labas ng bintana. Ito ay ang tunay na kabalintunaan. Napaisip pa nga si Miguel Abbott, paano kung sa umpisa pa lang, hindi niya nagawa ang ganitong matalinong desisyon. Pero pinili niyang makipag head-to-head kay Drake Hendricks. Siya kaya ang naging kasalukuyang Cesar Pendleton. Ang sagot ay halata. Minsan, mas masakit ang mabuhay kaysa mamatay. Pumikit si Drake Hendricks at sinabing, bumalik tayo at harapin ang problema ng Yarrow family. Oo, bumabalik. Tumanggaw si Miguel Abbott at sinenyasan ng driver na tumalikod sa dinadaanan nila. Makalipas ang 10 minuto, muling nagpakita ang dalawa sa Crystal Water Mansion. Bago sila makapasok sa gusali, nakita nila si Simeon Kensington na balisang tumingin sa paligid sa pasukan. Sa tabi niya, may ilang binata at babae, wala ni isa sa kanila ang napakatanda. Sa di kalayuan, may nakaparada na Ferrari, halatang isa sa sinasakyan ng binata. Dahil sa takot na hindi ito mapansin ng iba, sinadya niyang lumabas ang mga susi ng Ferrari. Ang kabataan ay madalas na naghahangad ng walang kabuluhan. Hoy! Ikaw pala! Nang makita si Drake Hendricks, mabilis na tumakbo si Simeon Kensington. Ikaw bastardo, lobo sa pananamit ng tupa. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa nga nagkaka-boyfriend si Elise, at ikaw. Sa gayon, tinapakan niya ang kanyang paa, galit na sinabi, talagang natulog ka sa kanya. Ang naunang komento ni Drake Hendricks na sumiping siya sa kanya ay agad na nagpatalsik kay Simeon Kensington. Pagkatapos mag-usisa sa paligid at sa pamamagitan ng mga tao sa hotel kagabi, nalaman niyang ang pervert na ito ang nagpasuot kay Elise ng costume ng isang bunny girl. At dinala siya nito sa isang private room kung saan hindi sila lumalabas buong gabi. Ngayon, hindi pa nagigising si Elise, at nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang matalik na kaibigan, kaya't nagdala siya ng mga taong humahabol sa kanya. Hindi. Na-misunderstood mo. Panipi. Isang magaan na ngiti ang ibinigay ni Drake Hendricks.
Hindi niya ginalaw si Elise, sa kabila ng pagtatapon nito sa kanya, hindi niya tinanggap. Scumbag! Magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito ngunit huwag angkinin ito. Kumunat ang noo ni Simeon Kensington, agad na nawala ang lahat ng magagandang nararamdaman para kay Drake. Tambo! Bro, hindi mo kayang tanggapin ang responsibilidad. Maya-maya lang, lumapit ang may-ari ng Ferrari at malamig na bumantong hininga, slept with someone and now you want to shit the responsibility. Noon pa man ay gusto niya si Elise Yero, ngunit walang epekto. Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, ang Yero family ay hindi rin kapos sa pera. Hanggang sa nagpadala ng marriage proposal ang Leopold family ay sumuko siya sa paghabol sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay tumigil na siya sa pagkagusto kay Elise Yero. Nang marinig niya na ang dalawa ay maaaring maging intimate, siya ay galit na gumawa ng pagpatay. Kahit na natulog ako sa kanya, ano sa iyo? Hindi gusto ni Drake Hendricks ang mga taong nakikialam sa mga gawain ng iba, lalo na ang mga taong makasarili. Ang pinaka-off-putting bagay tungkol sa mga tao ay ang kanilang kawalan ng kamalayan sa sarili. Sino ka sa tingin mo? Hey! Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ngumisi ang binata at inabot ang kwelyo ni Drake Hendricks. Ngunit wala siyang nahawakan kundi hangin. Scram! Hinawakan ni Drake Hendricks ang braso niya gamit ang isang kamay at pilit siyang itinulak sa lupa. Huwag mo na akong makitang muli. Kung hindi, bubugbugin kita sa tuwing gagawin ko. Tumabi siya sa lalaki at humakbang patungo sa Crystal Water Mansion. Ang lakas ng loob mong guluhin ako, naghahanap ka ng kamatayan. Inilabas ng binata ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Kuya, nabugbog ako sa Crystal Water Mansion, halika at i-back up ako. Matapos makatanggap ng tugon, ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Tinitigan ng umaatres na figure ni Drake Hendricks na may panunuya na patuloy sa kanyang mukha, ikaw aso, tapos ka na. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Gising na. Umupo si Drake Hendricks sa upuan, casual na nagtatanong. Sa penthouse suite, nakapulupot si Elise Yero sa sahig, medyo namumula ang mga mata. Sabihin mo sa akin. Ikaw ba o hindi? Napahagulgol siya at nagsimulang umiyak bago siya matapos. Hoy! Bakit ka umiiyak? Pinapamukha mo na binubuli kita. Umiyak ka pa, at aalis na talaga ako. Hindi kinaya ni Drake na makakita ng babaeng umiiyak. Hindi ba natin ito mapag-usapan ng maayos? Kailangan mo bang umiyak at humikbi? Kapag umiyak ka, hindi ka na makapagsalita ng malinaw. Talagang nakakaapekto ito sa kahusayan ng komunikasyon. Ikaw, ang kulit mo. Paano ko haharapin ang sinuman pagkatapos mo akong bihisan ng ganito? Sa pagtingin sa sarili sa costume na bunny girl, mas lalo pang umiyak si Elise Yero. Pwede ba wag kang kumilos ng ganito? Pinapamukha mo na dinungisan kita. Hindi napigilan ni Drake ang pagkunot ng noo. Ano ang lahat ng ito? Lumilikha ng problema para sa sarili. Napakahirap na sa pagiging nasa Five River Province. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga pares ng mga mataang? Nanunood ng lihim, at ngayon ay may karagdagang pasanin. Ang mga babae, talaga, lahat ng problema. Maliban kay Aurelia McLeaf. Ikaw, isa ka talagang hamak. Ayos. Ituturing ko na lang na parang kagat ng aso na hindi nakatagpo ng isang haltak dati. Nagpigil si Elise Yero, ngunit sa huli, hindi niya napigilan at napaluha sa isang malakas na, wow. Kung ayaw mong managot, bakit mo ako hinawakan? Siya nadama masyadong mali, hindi pa siya nakipagrelasyon, at ngayon ay naging malabo na ang lahat. Sa pag-iisip tungkol dito, lalo siyang napaiyak. Habang nakikinig siya, mas naramdaman ni Drake na may mali. Anong nangyayari dito? Wala siyang ginawa, pero talagang iniligtas siya mula sa empleyado ng Atlas Leopold, at ngayon bigla na lang siyang masamang tao. Liwanagin mo ang iyong mga salita. Panipi. Puno ng itim na linya ang mukha niya. Oh my gosh! Nakabihis ako bilang isang bunny girl, at ikaw. Sa puntong ito, tila may naalala si Elise Yero. Napakamot siya sa ulo, nang bumalik ang alaala niya. Pagkaalis ni Drake kagabi, nalasing siya hanggang sa malapit ng mamatay. Kapag ang mga tao ay umiinom ng labis, sila ay may posibilidad na maging makakalimutin. Ngayon lang niya napagtanto. Siya ang nagsuot ng bunny girl costume, at hindi lang siya ginugulo ni Drake, niligtas pa siya. Ikaw. Ganito ang suot ko, at wala ka namang iniisip. Ang wave ng mga babae ay nag-iisip.
hindi maarak ng mga lalaki. Itinuring ni Eliziero ang kanyang sarili na medyo maganda, at higit pa doon, siya ay nakadamit ng napaka-seductive. Kahit sino pang lalaki ay malamang na sinamantala ang sitwasyon dahil sa kanyang pagkalasing. Ikaw ba ang may sakit? Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa, isang matapang na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ikaw ang may sakit, bilisan mo at bumalik ka. Wala akong oras makipagkulitin sa'yo ngayon. Hinawakan ni Drake ang kamay niya, hinayla si Eliziero mula sa suite, at papasok sa elevator, pinindot ang button para sa ground floor. Hoy, bakit ang bastos mo? Medyo hindi nasisiyahan si Eliziero. Ito ang unang pagkakataon na tretuhin siya ng ganoon kabastos ng sinuman. Kung hindi kita maialis dito sa lalong madaling panahon, natatakot ako na makaalis ako sa iyo. Inis na inis talaga si Drake. Ding! Nang tumunog ang tunog, nakarating ang elevator sa ground floor. Naghihintay ang mga kaibigan mo sa pintuan para sunduin ka. Kapag nakabalik ka, manatili ka, haharapin ko ang mga pamilyang Yero at Leopold. Huwag mo na akong guluhin pa. Binigyan niya ng huling babala si Eliziero at itinulak siya palabas ng Water Pearl Building. Eliz. Natigilan ang mga kasamang matagal nang naghihintay sa pasukan nang makitang sumulpot si Eliziero. Malawak na liwanag ng araw. Anong ligaw na gabi ang mayroon sila? Si Eliziero, sa kanyang bunny girl outfit, ay gamulong-gulong pa sa lupa na lasing, mukhang gusot na parang may humawak sa kanya. Ilang taon na nilang kilala si Eliziero ngunit hindi pa nila nakitang ganito kahirap ang kanyang party. Sampal. Ang mga susi ay nahulog mula sa mga kamay ng may-ari ng Ferrari, na ganap na nasira. Ang Diyos ang matagal na niyang inaasamay na dumisan sa isang hotel, at sa ganoong paraan. Hindi niya matanggap. Hindi niya talaga matanggap. Hinabol niya si Eliziero sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi niya inasahan ang katapusan na ganito. Eliz, okay ka lang. Pinipigilan ng matinding sakit sa kanyang puso, pinilit niyang ngumiti. Magaling ako. Natagpuan siya ni Eliziero partikular na hindi kaaya-aya, natural na hindi. Nagpapakita sa kanya ng anumang kabaitan. Eliz, bakit ganyan ang suot mo? Ang mukha ni Simeon Kensington ay naging pulang-pula, siya ay tradisyonal na konserbatibo at hindi matanggap ang mga ganoong bagay. Oh, kalimutan mo na. Hindi ka talaga marunong mag-enjoy sa buhay. Si Eliziero ay nagsumite ng isang partikular na galit na tingin kay Drake Hendricks. Ito ay lubos na ikinagalit ng may-ari ng Ferrari. Napaungol siya sa umaatres na figure ni Drake Hendricks, tumigil ka nga dyan. Ngunit si Drake Hendricks ay hindi nag-abala sa kanya, at hindi lumingon, lumakad palayo. Tumigil ka, hindi mo ba naririnig na kinakausap kita? Nagmadali siyang makahabol, at nang madaanan niya si Eliziero, panatag niyang sinabi, Eliz, huwag kang mag-alala, makakamit ko ang hustisya para sa iyo ngayon. May sakit ka ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Si Eliziero ay labis na naiinip. Maghintay. Huminga ng malalim ang lalaki at sumunod sa kanya. Amos, bumalik ka. Huwag padalos-dalos. Hindi ba natin ito mapag-usapan ng maayos? Sinubukan ni Simeon Kensington na tawagan siya pabalik, ngunit ang isip ni Amos Davenport ay nabuo, at mabilis siyang nahuli. Gusto niyang patunayan ang kanyang kataasan sa harap ni Eliziero. Bukod dito, naniniwala siya na si Drake Hendricks ay natulog kay Eliziero at hindi inaako ang responsibilidad, na isang insulto sa kanyang sarili. Tumigil ka dyan. Click. Hahawakan na sana ni Amos Davenport ang balikat ni Drake Hendricks. Nakatalikod na si Drake Hendricks, mahigpit na nakahawak ang kanang kamay sa palso ni Amos. Magwala ka, panipi. Sa isang maikling utos, sinapak ni Drake Hendricks si Amos ng husto, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Gawin mo ulit, at sisirain ko ang isang kamay mo. Pagkasabi niyon ay naglakad siya patungo sa main entrance nang hindi lumilingon. Tumigil ka dyan. Hindi kinaya ni Amos na mapahiya sa harap ng kanyang mga kaklase. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya, nagmamaneho ng isang Land Rover sa kolehiyo at lumipat sa isang Ferrari pagkatapos ng graduation. Sanay na siyang mamuhay ng mataas, napapaligiran ng maraming kaibigan, ngunit hindi siya napahiya tulad ngayon. Nang makitang hindi tumugon ang isa pang lalaki, galit na kinuha ni Amos ang isang laryo sa gilid ng kalsada at sumugod. Mag-ingat ka. Nang makita ito, hindi napigilan ni Eliziero na mapasigaw sa gulat mula sa malayo.
Pero napansin na ni Drake Hendricks ang bawat galaw niya. Bang! Mabangis niyang pinalayas, pinalipad si Amos ng 5 o 6 na metro sa himpapawid. Dumura. Si Amos, na natama ng malakas, ay parang nabasag ang kanyang mga buto, at umubo ng isang subo ng dugo. Sabi ko sa'yo, kapag nang-ahas kang gawin ulit to, mapilayan ko ang isang kamay mo. Humakbang si Drake Hendricks, na tila mismong Grim Reaper. Napaatras si Amos, at napaatras, ngunit pagkatapos ng matinding suntok, nawalan siya ng lakas para kumilos. Hindi kita hahayaang makawala dito. Nanginginig ang kanyang katawan, at puno ng takot ang kanyang boses. Pagkatapos subukan mo ako. Basag. Yumuko si Drake Hendricks, brutal na nabali ang kanyang kanang kamay. Ag! Kasabay ng nakakakilabot na sigaw, muntik nang mahimatay si Amos sa sakit. Noon lang, isang fleet ng mga sasakyan ang tumakbo patungo sa entrance ng Pearl on the Water. Kasabay ng tunog ng mga humihiyaw na preno, biglang huminto ang mga sasakyan. Sino bang nang-ahas na hawakan ang kapatid ko? Isang lalaking nakasot ang lumabas sa kotse, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at tumingin kay Drake Hendricks. Pagkatapos sa Amos nakahiga sa ilalim ng kanyang paa. Tapos ka na para. Malamig na sabi ng lalaking nakasot. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Carl. Bahagyang nagulat si Elizero nang makita niya kung sino ang dumating. Sa rehiyong ito, si Carl, kasunod ni Cesar Pendleton, ay nagkaroon ng lubos na reputasyon. Minsan, upang ipakita sa kanyang mga kaklase, dinala ni Amos Davenport ang lahat sa Thousand Mountain Bar, at sa oras na iyon, dumating si Carl na may dalang 2 bote ng alak na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 bawat isa upang i-back up siya. Noon, labis na tumangala kay Amos ang kanyang mga kaklase, habang si Elizero ay hindi man lang humanga. Kung isa sa alang-alang ang mas magandang background ng Yero family at ang likas na pagiging masungit ni Eliz, hindi niya gusto ang isang tulad ni Amos na nagyayabang sa lahat ng oras. Sa mga salita ni Eliz, bongga. Ang ganitong mga tao ay hindi mapagkakatiwalaan at hindi pinagbabatayan. Tungkol kay Carl, nagkaroon ng kaunting usapan tungkol sa kanya sa paglipas ng mga taon, una dahil mas lumaki ang negosyo ni Cesar Pendleton na may mga ambisyong isawsaw ang kanyang mga daliri sa buong entertainment scene, at pangalawa dahil si Carl ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Kaibigan mo ba si Amos Davenport? Nang makita ni Carl ang grupo ay hindi napigil ang sumimangot. Noon lang niya nakilala na ang nakasuot ng bunny girl ay si Elizero. Dahil nagustuhan siya ni Amos, minsan na niya itong ipinakilala kay Carl ng hiwalay. Ngunit pagdating sa usapin ng puso, ang pamimilit ay walang saysay. Kahit na sa taos-pusong pagmamahal ni Amos, talagang hindi interesado si Eliz. Sa paglipas ng panahon, medyo naging pamilyar na rin si Carl kay Eliz. Lalo na hindi komportable si Carl nang makita siyang nakabihis na ngayon bilang isang kuneho. Hinahabol ka ng sarili mong kapatid at nandito ka nakikipaglokohan sa iba. At sa hitsura nito, naranasan na ni Amos ang isang malaking kawalan. Walang hiya. Naglabas siya ng isang salita at humakbang patungo sa entrance ng hotel. Kuya, iligtas mo ako. Nang makita si Carl, tumingin si Amos sa kanya na para bang siya ang kanyang tagapagligtas. Magpinsan sila ni Carl kaya natural alam niya kung ano ang itsura ng kapatid niya. Ngayong si Carl ay unti-unting gumaganda at ang kanyang reputasyon ay lumalago, si Amos ay natural na naliligo sa masasalamin na kaluwalhatian. Kilala mo ba kung sino siya? Itinuro ni Carl si Amos na nakahandusay sa lupa at matamang tinitigan si Drake Hendricks. Walang ideya. Umiling si Drake, walang ekspresyon. Kung gayon alam mo ba kung sino ako? Tinuro ni Carl ang sarili. Walang ideya. Umiling muli si Drake. Bro, hindi mo man lang kilala si Kuya Carl. Sorry, hindi ko talaga siya kilala. Umiling si Drake. Paano niya nalaman ang isang maliit na karakter? Kung pag-uusapan mo ang tungkol sa pagkilala sa isang tao, ito ay dapat na Amadeus Fairbanks at Deep Cold, ang mga general na iyon. Tungkol naman sa Five River Province, wala talagang dapat malaman. Napakabastos mo. Tumanggaw si Carl, hindi nagagalit. Normal na normal sa mga kabataan ang pagiging mayabang. Sino ang hindi nakapunta doon sa edad na iyon? Ngunit kailangan mong malaman kung sino ang pipiliin. Nanlamig ang kanyang tono habang nakaturo kay Drake at sinabing, ngayon, bibigyan kita ng leksyon na hinding-hindi mo malilimutan, kung sino ako.
Pagkatapos niyang magsalita, iminuwestro niya ang kanyang kamay, kunin mo siya. Hey! Ako na ang bahala sa kanya. Lumapit ang isang tao, nabali ang kanyang leeg. Buddy, para walang makapagbintang sa akin na binubuli kita, isa kamay ko lang, okay. Punong-puno ng pangungutya ang mukha niya. Ang taong ito ay si Dayan Leocadia, isang boksingero. Dati siyang lumalaban sa mga underground na laban at medyo sanay. Nang maglaon dahil sa mababang kita, humingi siya ng patronage ni Carl. Si Dayan Leocadia ay may kagustuhan, gusto niyang hayaan ang iba na gumawa ng unang hakbang kapag nakikipaglaban. At hanggat hindi masyadong malakas ang kalaban, pipiliin niyang lumaban ng nakatali ang isang kamay. Sa pagdurog sa oposisyon sa ganitong paraan, hindi lamang siya makakakuha ng reputasyon, ngunit masiyahan din ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Inaaway ka ng isang kamay, hindi mo pa rin kaya, masyado ka pang mahina. Ngunit bago pa siya magkaroon ng pagkakataong maghanda sa paghampas, biglang sinipan ni Drake Hendricks si Amos Davenport, pagkatapos ay inilunsad siya ng isa pang paa. Bang! Si Dayan Leocadia ay nahuli at napalipad sa impact ng katawan ni Amos Davenport. Basag! Si Amos Davenport, pagkatapos ng lahat, ay tumimbang ng mahigit 100 libra, at ang bigat na ito na bumababasa. Binti ni Dayan Leocadia, ay direktang naging sanhi ng pagkabali nito. Naglalaro ka ng dirty. Kumunat ang noo ni Carl, at nagmula sa kanya ang balak na pumatay. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad sa harap ko, at pangunahan ang iyong mga empleyado palabas na parang mga aso. Kung hindi, walang makakaalis habang nakatayo. Malamig na sabi ni Drake Hendricks. Ayaw niyang magdulot ng gulo, pero hindi niya inisip na turuan ng leksyon ang mga short-sighted na ito. Carl, kasalanan ito ng kapatid mo. Walang nagawa si Drake Hendricks, at si Amos. Sinundan siya ni Davenport para magsimula ng away. Siya ay binugbog, at ngayon ay nang-aapikan ng mga tao. Mabilis na tumakbo si Eliziero, sinisigawan si Carl. Malinaw na si Amos Davenport ang mali, ngunit ngayon ay tila si Drake Hendricks ang may kasalanan. Wala itong kinalaman sa iyo, umalis ka. Si Carl, na may masamang impresyon kay Eliziero, ay lalong nagkunot ng kanyang mga kilay. Ang Yero family ay hindi isang menor de edad na pamilya, nagkaroon sila ng ilang impluensya sa Five River Province. Kung si Carl ang matandang iyon, baka nakaramdam siya ng kaba. Ngunit ngayon, na nakasakay sa barko ni Cesar Pendleton, ang kanyang katayuan ay tumataas sa tugatog nito. Kaya ngayon, hindi mahalaga kung si Eliziero o ang family head ng Yero family, hindi siya makaramdam ng takot. Wala ka talagang sense. Matutulog ako sa gusto kong makasama, anong kinalaman nito sa kapatid mo? Ang mga taong tulad niya ay mababa lang ang buhay. Nakikialam sa negosyo ng iba, karapat-dapat silang bugbugin. Si Eliziero, puno ng galit, ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Palibhasa ay pinapahalagahan mula sa isang murang edad, palagi niyang pinanghahawakan ang mapagpakumbaba na saloobin sa lahat. Sampal. Si Carl ay nagpadala ng isang sampal sa kanyang mukha at itinuro si Eliziero, nagtanong, sino ang tinatawag mong mababang buhay? Ikaw ay ang fucking lowlife. Nakadamit na parang multo, talagang hinihila mo ang pangalan ng Yero family sa putikan. Nabugbog na si Amos Davenport, at ngayong sinabi ito ni Eliziero, lalo siyang nagalit. Ikaw, you dare hit me. Nagulat si Eliziero. Hindi niya akalain na si Carl ay maglalakas loob na sakta ng isang tao. Ha, maniwala ka man o hindi, sasampalin na naman kita. Pagkasabi nun, nagtaas ng kamay si Carl, ready to send down another slap. Si Eliziero, natakot, ay napaatras at napapikit ng mariin. Ngunit ang inaasahang sakit ay hindi dumating. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan niya na si Drake Hendricks ay nagpakita sa kanya sa isang punto. At inabot niya ang isang kamay, direktang hamarang kay Carl. Tama bang manakit ng babae? Nakangiting tanong ni Drake Hendricks. Ha, ginagawa ko ang mga bagay sa aking paraan, hindi mo lugar para manghimasok. Ngayon, mas mabuting isipin mo kung paano mo lulutasin ang sarili mong mga problema. Malamig na nguya si Carl, pilit na inaalis ang kanang kamay. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit na parang isang bisyo, hindi makagalaw man lang. Walang kwenta ang kamay na tumatama sa mga babae.
Humingi ng paumanhin sa kanya ngayon, at baka hayaan kitang panatilihin ang isang kamay, kung hindi, habang buhay kang Pyle. Nagsalita si Drake Hendricks nang may lamig sa kanyang boses na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Pinagbabantaan mo ako. Halatang hindi naniniwala si Carl. Ito ay Five River Province, ano ang magagawa ng walang katulad niya laban kay Carl? Hindi. Ipinapaalam ko lang sa iyo. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Drake Hendricks, at ang kanang kamay ay biglang pumihit pababa. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Basag. Sa isang kisap mata, si Drake Hendricks ay sumugod na sa bilis ng isang palaso at mabilis na naputol ang isang braso ni Carl. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabali ng buto ay napagtanto ni Carl na nabali ang kanyang braso. Sa isang iglap, patuloy na umaagos ang matinding sakit na naging sanhi ng hindi makontrol na pagkumbelsyon ng kanyang buong katawan. Ngunit dahil kilalang masasamang tao, napakagatlabi pa rin si Carl at tiniis ang paghihirap. Naglabasan ng mga ugat sa kanyang noo habang walang tigil ang pagtulo ng malamig na pawis. Humingi ng tawad sa kanya. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Drake Hendricks, muling humigpit ang pagkakahawak nito. Ha, imposible. Kahit ako. Hindi akalain ni Carl na kapag nakikihalubilo siya sa buhay na ito hanggang ngayon, makikita niya ang kanyang sarili na pinagbabantaan ng isang tao. Ngunit ang masakit na sakit ay nagpapaalala sa kanya sa bawat sandali na ang lahat ng ito ay totoo. Kung patuloy siyang lalaban, malamang na masira ang buong braso niya. Bigyan mo ako. Basag. Pumikit si Drake Hendricks gamit ang isang kamay, ang kanang paa ay nakatapak sa ulo ni Carl. Tawagan mo ang mga lalaki mo. Tingnan natin kung dudurugin ko muna ang bungo mo. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, gayunpaman ang ngiting ito ay nagpalamig sa gulugod ng lahat. Nag-alinlangan ang lahat, at walang nang ahas na humakbang pasulong. Ang kanilang sariling amo ay nasa kamay ng iba, sila ba ay nabaliw? Atake. Kahit mamatay ako, ibababa ko siya kasama ko. Napadiin ang mukha ni Carl sa lupa, ngunit umungol pa rin siya ng malakas. Ngayon siya ay tunay na galit na hindi masukat. Mula nang sundan niya si Cesar Pendleton, hindi na siya naranasan ng ganitong kahihiyan. Ngayong may katayuan na siya, matapakan sa harap ng sarili niyang mga empleyado. Saan niya kaya ilalagay ang mukha niya? Ang sakit ay hindi matiis. Sa mga lansangan, mas mahalaga ang mukha kaysa buhay. Ngunit nagkatinginan ang mga empleyado, ni isa ay walang naglakas loob na gumalaw. Kung namatay si Carl, tiyak na masasabihan sila ng infamy. Kung tutuusin, sa Five River Province, walang lugar na matutuluyan nila, ito ay isang bawal. At kung nagsimulang mag-imbestiga si Cesar Pendleton, sino ang makakatakas? Nakatayo lang sila doon na deadlock, iniisip na kung mawala ng buhay si Carl, maaari silang sumugod para ipaghiganti siya. Ang isang matalinong tao ay hindi nagdurusa sa harap ng kanyang mga mata, huwag hayaan ang isang sandali ng katigasan ng ulo na masira ang iyong sarili. Malakas na sigaw ng isang empleyado. Sa pamamagitan nito, binibigyan din niya ng paraan ang kanyang amo. Kung hindi, paano aaminin ni Carl ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng napakaraming empleyado? Paano siya humingi ng tawad? Mas mahalaga ang mukha kaysa buhay. Ngunit kung mawalan ka ng iyong buhay, ano ang silbi ng mukha? Mas mahusay na lunokin ang iyong pagmamataas at humingi ng tawad ng mabilis, upang mabawasan ang paghihirap. At saka, ito ay Five River Province, makakalabas pa kaya ang kabilang partido. Hindi sila makakaalis sa Five River Province ng kalahating hakbang. Imposible. Mamatay man ako ngayon, may ibabagsak akong kasama. Sobrang tigas ng ulo ni Carl. Hindi lang dahil nainsulto siya, ngunit higit pa sa hindi niya kayang lunokon ang kaiyahiya. Ngunit wala ni isa man sa mga empleyado ang nangahas na umasenso. Anong problema? Noon lang, sa loob ng Water Pearl Hotel, lumabas si Allen kasama ang isang grupo ng mga tao. Siya ay parehong bodyguard ni Miguel Abbott at ang seguridad para sa Water Pearl. Sa isang mahigpit na kahulugan, ang katayuan ni Allen ay lubos na nakahihigit kaysa kay Carl. Tutal, ang isa ay personal na tauhan ng amo, habang ang isa ay empleyado lamang ng amo. Madalas din silang makitungo sa isa't isa, at napakapamilyar sa isa't isa. Kuya Allen, dumating ka na. Isang empleyado, nang makitang lumabas si Allen, mabilis na tumakbo para salubungin siya. Ako ay Big Dog, nagtatrabaho ako sa ilalim ni Carl. Sabi niya, tumango at yumoko.
Sa presensya ng isang tulad ni Allen, hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit kaunting kawalan ng respeto. Oh, naaalala kita. Anong nangyari? Nasaan si Carl? Lumingalinga si Allen pero hindi niya nakita si Carl. Bakit ang daming tao? Wala ka namang balak na basurahan ang venue ko, di ba? Pabirong sabi niya. Sa Five River Province, ang sinumang maglakas loob na basagin ang lugar ng Water Pearl ay malamang na may sakit sa buhay. Sa kakayahan ni Octavius, walang maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Kuya Allen, andyan si Carl. Medyo nahihirapang sabi ng empleyado. Masyadong nakakahiya ang magkaroon ng sariling amo na naapakan sa ilalim ng paa ng isang tao. Ngunit walang tumulong dito, ito ay Water Pearls, isang ari-arian ni Octavius. Ang pakikialam kay Allen sa sandaling ito ay itinuturing pa rin na isang maingat na hakbang. Damn! Ito! Laking gulat ni Allen nang makita si Carl na naapakan sa lupa. Kahit na ano, ang kabilang partido ay isa sa mga tauhan ni Cesar Pendleton. Ang hiyain siya sa ganoong karumal-dumal na paraan ay medyo labis. Pero nang dumilat siya at makita kung sino ang nakatapak sa taong iyon, mas lalong kumirat ang puso niya. Kuya Davenport, ikaw. Napalunok siya ng laway, medyo nawala ng salita. Ang isang tao na kahit si Octavius ay hindi maglakas loob na masaktan, siya ba ay maglalakas loob na magbitaw ng isang salita ng hindi pagsang-ayon? Wala lang, may sumusuway, at tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks. Mr. Octavius, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Unang sinaktan ng anak na ito ang kapatid ni Carl at saka pinaluhod si Carl para humingi ng tawad. Galit na umungal ang malaking aso. Ngayong nakatalikod na si Allen, nabawi niya ang tiwala niya. Kalokohan. Sampal. Sinampal ni Allen ang empleyado, pinadalhan siya ng dugo. Siya ay likas na malakas, at ang sampal ay dumating ng walang babala. Kuya Allen. Nakahiga ang malaking aso sa lupa, lubos na hindi maintindihan ang nangyari. Wala naman siyang sinabing mali. Ang sitwasyon ay eksakto tulad ng inilarawan niya. Pero bakit siya sinaktan ni Allen? Lahat sila ay magkakilala, at ang relasyon ni Carl kay Allen ay hindi masyadong masama. Talaga bang hindi bibigyan ni Allen ng ganoong paggalang sina Carl at Cesar Pendleton? Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng isa pang salita dahil siya ay isang empleyado lamang. At isa pa, personal bodyguard siya ni Octavius. Wala sila sa parehong antas, hindi kahit sa parehong liga. Walang paghahambing. Sa sandaling ito, pati si Carl na nakahandusay sa lupa ay nabigla. Nahihiya na marinig si Allen na papalapit, tiyak na nakakahiya ang pagtapak sa paa. Ngunit dahil dumating si Allen, malulutas ang isyu. Itong insidenteng ito sa entrance ng Water Pearl, kung may lumabas na balita, hindi lang basta-basta ang pagkawala ng mukha sa kanya, kundi mapapahiya rin si Allen. Akala niya ay papasok na si Allen at aalagaan si Drake Hendricks, at pagkatapos ay makakapaghiganti siya. Kahit paano bugbugin si Drake Hendricks, naisip na niya. Ngunit ang pagliko ng mga pangyayari ay ganap na hindi inaasahan. Sinampal ni Allen ang kanyang empleyadong Big Dog na lumilipad ng walang anumang paunang babala. Natigilan ang lahat, pati na ang mga bodyguard ni Allen na nasa likuran niya. Kuya Allen, anong klaseng laro ang ginagawa mo? Nanganganib na matamaan ang isang empleyado at humakbang pasulong upang tulungang makabangon si Big Dog. Brother Davenport, paano mo gustong pangasiwaan ito? Walang pakialam si Allen sa mga halimaw na ito, sa halip ay tumingin siya ng diretso kay Drake Hendricks. Kuya Davenport. Ito ang tanong sa isip ng lahat. Sino si Brother Davenport? Kung kuya ang tawag ni Allen sa kanya, tiyak na hindi siya basta-basta. Hindi lang siya, si Simeon Kensington at ang iba pa ay naguguluhan din. Hindi ba dapat magkampihan ang dalawang grupo ng mga tulisan? Bakit sila nag-away paglabas nila? At sino si Brother Davenport? Elise, anong pangalan niya? Siyempre Drake Hendricks. Nang matapos magsalita si Elise Hierro, sa kanya napagtanto kung sino ang tinutukoy ni Allen. Damn, anong kakila-kilabot na scumbag. Bigla siyang tumawa. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang sigaw ni Elise Hierro ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga individual na nakatayong magkasama ay naglabas na ng aura ng mabangis na determinasyon. Ngunit ang kanyang pagtawa ay madaling nabasag ang kapaligirang iyon. At ginawa nitong tila awkward ang lahat. Ubo, ubo. Elise, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming hilahin pababa kasama mo.
Isang alon ng takot ang bumalot sa grupo. Sa pagiging magkasama, lumalakas na ang tensyon. Ngayon, sa pagtawa ni Elise, itinuro niya ang lahat ng puot sa kanila. Pakiramdam ng lahat ay nakatingin sa kanya ng sabay-sabay, na pagtanto ni Elise na hindi naaangkop ang kanyang inasal. Ano ang tinatawanan mo ba dyan? Isang matipunong lalaki ang humakbang patungo sa kanila, nag-aapoy sa galit. Wala itong kinalaman sa amin. Mabilis na umatras ang isang lalaki, hindi nakakalimutang hilahin si Simeon Kensington at ang iba pang kasama niya. Sa isang iglap, naiwan si Elise na nakatayong mag-isa sa lugar, lubos na naliligaw. Umihip ang simoy ng taglagas, at medyo malamig na ang pakiramdam niya. Tumigil ka, gusto mo bang maging katulad niya? Inangat ni Drake Hendricks ang ulo para tingnan ang matipunong lalaki, malamig ang tono. Ha, bitawan mo siya, at mag one-on-one tayo kung matigas ang ulo mo. Ngumisi ang matipunong lalaki. Hanggat maaari nilang palayain si Carl, ang mga tao sa likod niya ay handang maningil. Sa sandaling iyon, tiyak ang kamatayan para kay Drake Hendricks. At siya ay magiging isang bayani. Upang maabot ang kanyang layunin, nag-provoke pa ang matipunong lalaki, anak, hindi ka duwag, di ba? Sa ngayon, hinahamon kita, big guy. Maglakas loob ka ba? Habang nagsasalita, nagpalit siya ng hand sign sa likod niya. Ang mga tauhan, na natatanggap ang kanilang mga tagubilin, ay laging handang sumugod sa sandaling makaalis si Carl sa panganib. Ngunit, hindi sila bibigyan ni Drake Hendricks ng pagkakataon. Para patayin ka, kailangan ko pa bang magtaas ng kamay? Ngumisi siya, pinunasan ng kanang paa ang salaming pang-araw ni Carl mula sa kanyang ulo at marahas na pinaalis ang mga iyon. Splurge. Ang templo ng mga salaming pang-araw, tulad ng isang matalim na talam, ay direktang bumulusok sa katawan ng matipunong lalaki. Biglang damanak ang dugo, at ang matipunong lalaki ay bumagsak sa lupa sa sakit. His. Napasinghap ang lahat, anong klaseng kapangyarihan ito? Nakakakilabot. Ikaw, humihingi ka. Nang makita ang pagkagalit ng matipunong lalaki, humakbang pasulong si Allen, binuhat siya mula sa lupa gamit ang isang kamay. Sino sa palagay nila ang nararapat na hamanin si Brother Davenport? Bang! Nang hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita ang lalaki, itinaas siya ni Allen at marahas na hinampas. Splat! Ang matipunong lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo mula sa brutal na epekto, ang kanyang kutis ay namutla ng nakamamatay. Ang sinumang maglakas loob na magsalita ng walang galang kay Brother Davenport mula ngayon, ito ang mangyayari. Panipi. Malakas na deklara ni Allen matapos ice-can ang crowd. Biglaan. Bumagsak ang katahimikan. Walang nangahas na magtanong kung bakit, at walang ibang nagtanong kung sino si Brother Davenport. Ang sinumang hindi pa nakakaunawa sa sitwasyon ngayon ay isang ganap na tanga. I will leave this to handle, hindi ako mapakali sa kanila. Lumayo si Drake Hendricks kay Carl. Medyo natuwa siya sa performance ni Allen ngayon. Ang paggawa nito ay hindi lamang nag-obligar kay Carl na magkaroon ng pabor kay Allen ngunit natiyak din niya ang isang perpektong resolusyon. Salamat, kapatid na Davenport. After all these years, paanong hindi maintindihan ni Allen ang kanyang intensyon? At alagaan mo rin si Elise. Hanggang sa umalis ako sa Five River Province, hindi siya dapat makatagpo ng anumang problema. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Drake Hendricks na magturo. Makatiyak ka, Brother Davenport. Hanggat nandito ako, Allen, walang mangyayari sa ginang. Ang malakas na boses ni Allen ay nagpadala ng panginginig sa lahat, kasama na si Carl sa lupa. Alam ng lahat na engaged na si Elise Hierro kay Atlas Leopold. Ito ay karaniwang kaalaman sa Five River Province. Ngunit, ngayon, tinatawag na talaga ni Allen si Elise Hierro na hipag, at tinatawag na kuya si Drake Hendricks. Dagdag pa rito, nakasuot ng bunny girl si Elise Hierro, hindi maiiwasan ng lahat na pabayaan ang kanilang mga imahinasyon. Magulo ang mga damit, at nanatili siya sa hotel magdamag. Sa sandaling ito, lahat ay nagulat, na parang may naalala. Ang mga chismis na kumalat sa mga kalye kagabi, na si Atlas Leopold ay cuckolded, totoo kaya ito? Ang dakilang young master ng Leopold family, isa sa 4 na kilalang binata ng provincial city, ay talagang nag-cuckold. Nang lumabas ang balita, lahat ay hindi makapaniwala. Sinong mag-aakala na may isang taong may lakas ng loob na manggulo sa babae ni Atlas Leopold?
Ngunit ang mga taong nagkakalat ng balita ay malinaw na inilarawan ito, mahirap pagdudahan ang pagiging tunay nito. Ngayon lang naintindihan ng lahat, ang lalaking nanligaw kay Atlas Leopold ay walang iba kundi ang nasa harapan nila. Pero sa itsura ng ugali ni Allen, siguradong sobrang close niya kina Miguel Abbott at Drake Hendricks, kung hindi, bakit Brother Davenport ang tawag sa kanya ni Allen? Kahit isa lang siyang tawag sa ilalim ni Miguel Abbott, mas mataas pa rin ang status niya kaysa sa iyong average na big shot sa Five River Province. Ito ay hindi napigil ang magtanong ng isang bandido. Kung hindi mo dapat itanong, huwag ka nang magtanong. Tandaan mo, kung sino man ang maglalakas ng loob na hawakan ang aking hipag, kikitil ko ang kanyang buhay. At, kung may makakita kay Brother Davenport at hindi nagpapakita ng paggalang, mas mabuting ihanda ang kanilang mga kabaong. Malamig na sabi ni Allen. Si Drake Hendricks ay hindi bumalik sa perla sa tubig ngunit mabilis na tumakbo, nakahanap ng takip sa likod ng isang bato sa likod ng perla sa tubig. Ang lugar na ito ay maaaring ituring na isang magandang lugar, kumpleto sa gawa ng tao. IUU 11 111. Sa gabi, ang fountain ay patuloy na nagsaspray ng tubig na sinasabayan ng musika. Ngunit araw na, at halos walang tao sa paligid. Lumabas ka. Mahina na tumawag si Drake Hendricks, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Paano mo nalamang nandito ako? Ilang sandali pa, may lumabas na babae mula sa likod ng rock carry. Ang iyong maliit na pandaraya ay wala sa harap ko. Hindi binigyan ng kahit anong mukha ni Drake Hendricks ang babae at hindi man lang lumingon mula umpisa hanggang dulo. Totoo, niligtas mo ang buhay ko noon, at hindi pa rin kita maabutin ngayon. Napabuntong hininga si Red Widow at dahan-daang lumakad sa tabi ni Drake Hendricks. Naglabas siya ng sigarilyo sa kanyang bag at sinindihan ito, nanginginig. Kamusta ang laban kagabi? Tanong ni Drake Hendricks na nakatingin sa unahan sa fountain. Dahil sa sumasabog na ugali ni Red Widow, tiyak na babalik siya para lumaban, at hindi niya hahayaang mangyari ang mga bagay ng ganoon kadali. 5 metro lang ang layo ko sa kanya, ngunit ang halaga para sa 5 metrong ito ay masyadong malaki. Huminga ng malalim si Red Widow ng kanyang sigarilyo, at nagsimulang humupa ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit nagawa kong patayin ang higit sa kalahati ng mga Shadow Warriors na inupahan niya. Ngayon, malamang naabala siya sa pagbabayad, at sa pagkakaalam ko, ito ay magiging isang astronomical sum. Tumulo, tumulo. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak ng likido. Ang iyong mga kasanayan ay hindi gaanong kahanga-hanga, ha? Pang-aasar ni Drake Hendricks. Hindi masama, hindi ko maihahambing sa iyo, ngunit ang pakikitungo sa mga taong iyon ay higit pa sa sapat. May mabigat na martial artist kagabi, parang kasama si Deep Cold, I think he was after you. Sabi ni Red Widow sa pagitan ng mga puff, pabilis ng pabilis ang paghinga niya. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Umiling si Drake Hendricks, natama ng 7 darts at hindi pa rin patay, napakahirap mong patayin. Puno ng dugo si Red Widow, tumutulo pa rin. Upang makatakbo hanggang dito pagkatapos na patayin ang kanyang paraan palabas ng tirahan ng Leopold, maiisip mo ang kalupitan nito. Ayos lang, hindi mo ako hahayaang mamatay. Pilit na ngumiti si Red Widow at itinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa. Isang beses mo na akong niligtas noon, hindi masakit na gawin ito sa pangalawang pagkakataon. Dinurog niya ang upos ng sigarilyo sa ilalim ng kanyang paa, ipinikit ang kanyang mga mata, at napaatras sa isang iglap. Ang mga pukana ng isang babae ay talagang mabigat. Umiling si Drake Hendricks, medyo walang magawa. Sa Five River Province, walang lugar na mas ligtas kaysa sa tabi niya. At alam ni Red Widow, siguradong hindi siya hahayaang mamatay ni Drake Hendricks. Wala na sana siya noon, at mas mababa pa ngayon. Sa palagay ko kailangan ko pang gumanap bilang mabuting tao. Binuhat ni Drake Hendricks si Red Widow, nakangiti habang nagsasalita. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa loob ng Pearl on the Water Hotel. Ang Red Widow ay nakahiga sa isang malaking kama habang ang 3 doktor ay nagmamadali, sinusuri siya. Mr. Hendricks, ang babaeng ito ba ay? Maingat na nagtanong si Miguel Abbott mula sa gilid. Kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Drake Hendricks. Hinihiling sa kanya na maghanda ng isang kama, isang silid, at 3 doktor.
Ang medyo naguguluhan na si Miguel Abbott ay dinala ang mga bagay na ito kay Drake Hendricks, ngunit nakita niya ang isang babaeng puno ng dugo. Para sa isang boss na ka-level niya, may ilang pribadong doktor sa kanyang pagtatapon. Hindi lamang sila mataas ang kasanayan, ngunit sila ay naninirahan din sa loob ng Pearl on the Water Hotel. Kung tungkol sa kama at silid, maraming matitira sa Pearl on the Water. Pagdating sa silid, sinimulan ng mga doktor ang kanilang nagmamadaling pagsusuri. Habang nanunood mula sa gilid, naramdaman ni Miguel Abbott ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Hindi pa banggitin ang labis na pagkawala ng dugo ng babae, kinuha ng mga doktor ang ilang ulo ng dart sa kanyang katawan. At ang ilan sa mga pinakamapanganib ay halos mabutas ang kanyang puso. Maingat na inoperahan ng mga doktor, na patuloy na tumutulo ang pawis mula sa kanilang mga noo. Isang matandang kakilala, ayaw lang niyang mamatay. Kung talagang hindi siya maliligtas, hindi ako magsisisi. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Ang Red Widow ay napakatuso, kahit na maraming beses siyang nasaktan, walang nakamamatay. Bukod dito, sa Five River Province, walang sinuman maliban kay Drake Hendricks ang makakagarantiya ng kanyang kaligtasan habang siya ay walang malay. Mukhang malubhang nasugatan siya, ngunit hindi siya mamamatay. Sino ang gumawa nito? Hindi maiwasang magtanong ni Miguel Abbott. Ang mga pinsala ay napakalubha na naisip niyang hindi siya nito maliligtas noong una. Ngunit sa ilalim ng galit na pagsisikap ng mga nagpapawis na doktor, isang buhay ang tuluyang binawi mula sa bingit. Ang pamilya Leopold. Baka gusto mong magtanong tungkol sa nangyari sa Leopolds kagabi. Sa tingin ko, magiging interesado ka, Boss Abbott, walang itinago si Drake Hendricks. Dahil nakasakay na si Miguel Abbott sa kanyang barko, wala nang babalikan. Sa Five River Province, tuluyan na siyang tutol sa iba pang major players. Bagamat hindi pa sila hayagang nahuhulog, sandali na lamang. Sige, alamin mo. Iminuwestro niya ang isang bodyguard na nakatayo sa likuran niya. Tumango ang bodyguard at naglakad palabas ng kwarto. Anong uri ng paghihiganti ang nagbunsod sa kanya upang humingi ng kamatayan sa tirahan ng Leopold? Umiling si Miguel Abbott. Bilang isang kilalang pamilya sa Five River Province, ang mga pinansyal at human resources ng Leopolds ay hindi maihahambing. Paano kaya posibleng nilabag ng babaeng ito ang mga depensa ng Leopolds ng mag-isa? Tila isang himala na hindi siya namatay. Noril Vendette, binaril siya ng isang Leopold kahapon habang nakikipag-chat sa akin. Nakuha ng temper ang pinakamahusay sa kanya, at dumiretso siya para sa paghihiganti. Hindi ko siya napigilan. Sabi ni Drake Hendricks na parang walang magawa. Ang kanyang pagtatangka sa paghihiganti ay hindi nagtagumpay, at ngayon siya ay naging kanyang problema. Buti naman at buhay pa siya. Umiling si Miguel Abbott. Ang ganyang pag-uugali. Hindi nagtagal, bumalik sa kwarto ang bodyguard at bumulong sa kanyang tenga. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Miguel Abbott, sigurado ka ba sa balitang ito? Walang pagkakamali. Kilalang kilala na ang balitang ito, hindi lang namin alam. The intelligence networks within the circle had wind of this since last night, sagot ng bodyguard sa mababang tono. Sige, pwede ka nang umalis. Nag-iba ang ekspresyon ni Miguel Abbott, at sa wakas, bumaling siya kay Drake Hendricks. Kagabi, ang Leopold family ay inatake ng isang shadow warrior. Matindi ang mga nasawi, at nakarating pa nga ang shadow warrior na iyon sa pintuan ng villa, wala pang 10 metro mula sa Atlas Leopold. Nang sabihin ng bodyguard ang mga salitang ito, halos hindi siya makapaniwala. Sino ang maglalakas loob na hampasin ang Leopold Villa? Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa malalang mga casualty, natagpuan niya itong mas hindi kapani-paniwala. Armado ng walang anuman kundi isang armas, nagawa ng isang lalaki na gawing pangamba ang pamilya Leopold. Marami na akong alam noon. Mahinahong tugon ni Drake Hendricks. Nasabi na sa kanya ng taong involved ang lahat, kailangan pa ba niyang uulitin ng iba? Hindi ka panipaniwala. Yung tao ba dito? Ang puso ni Miguel Abbott ay kumikilos sa damdamin. Ang kaninang paghamak niya ay nauwi sa paghanga at takot sa isang panandaliang sandali. Ngayon, nang tumingin siya sa babae sa kama, medyo nagbago ang tingin niya. Hayaan mong itama kita. Lumingon si Drake Hendricks, tumingin kay Miguel Abbott, hindi 10 metro, 5 metro. Ang Red Widow ay nagsabi sa kanyang sarili, walang maaaring magkamali. Ito.
Si Miguel Abot ay ganap na natigilan. Anong uri ng halimaw ang kabilang partido na nag-iisa at humarap kay Atlas Leopold? Halos magkaharap ang 5 metro. Tere na. Matapos panoorin ng doktor na tapusin ang operasyon, umalis si Drake Hendricks sa silid kasama si Miguel Abot. Bumaba ang elevator sa unang palapag. Mr. Hendricks, tungkol sa taong nasa itaas. Napuno ng isipan ni Miguel Abot ang eksena ng paglusob ng Red Widow sa Leopold Villa. Sobrang nakakakilig. Ayos lang, kapag gumaling na siya, aalis na siya mag-isa. Ngayon, sasama ka sa akin sa Wilson Building. Gusto ni Drake Hendricks na makita kung gaano kahusay ang paghawak ni Truman Ridge sa mga bagay-bagay. Wilson Building. Halatang nabigla si Miguel Abot. Yun ang pinaka-boss lang area sa Five River Province, maraming gustong bumili, pero hindi nila makuha. Hindi ko alam kung sino ang bumili ng Wilson Building noon, pero hanggang ngayon ay bakante pa rin ito. Nanghihinayang siyang nagsalita, sayang naman, isipin mo na lang, kahit popahan lang, malaking halaga na ang taon ng renta. Ngunit maraming taon na ang lumipas, at walang aksyon doon. Iniisip ko kung ang taong bumili ng gusali ay patay na, o wala sa mundong ito. Tiyak na pinahahalagahan ng mga negosyante ang kakayahang kumita. Gayunpaman ang Wilson Building, tulad ng isang mataong office tower sa pangunahing lokasyon ng Five River Province, ay nananatiling hindi na ibenta. Hindi man lang nirentahan. Ang pagsingaw ng malaking halaga ng pera bawat taon ay makakasakit sa sinuman, hindi ba? Kung talagang for sale, bibilhin mo ba? Habang nakikipagkwentuhan, sumakay si Drake Hendricks sa kanyang Mercedes. Nako, sa kasalukuyang presyo ng lupa, talagang hindi ko ito kayang bayaran. Pabirong sabi ni Miguel Abot. Kung gusto niya talagang bumili, kaya niya. Ngunit pagkatapos ng pagbili, hindi na magkakaroon ng maraming pera. Ito ay pareho para sa iba pang mga tycoon sa Five River Province. Minsan, kapag nagsasama-sama ang mga taong ito, paminsan-minsan ay pinag-uusapan nila ang Wilson Building. Dahan-daang nagsimula ang Mercedes at unti-unting tumungo sa Wilson Building. Brother Hendricks, may narinig ako kamakailan. Si Miguel Abot na mismo ang nagmaneho ng sasakyan, patungo sa Wilson Building habang kausap si Drake Hendricks. Ayon sa inside information, malapit nang magpakita ang may-ari ng Wilson Building. At mukhang nilayon nilang magtatag ng sarili nilang kumpanya. Narinig niya dati ang mga alingaw-ngaw, at ngayon na binanggit ni Drake Hendricks ang Wilson Building, nagpaliwanag pa siya ng kaunti. Ano sa tingin mo? Kung ang kabilang partido ay talagang magsisimula ng isang kumpanya, magkakaroon ba ito ng hinaharap? Nakaupo sa Mercedes, mahinahong tanong ni Drake Hendricks. Sa lahat ng nararapat na paggalang. Bahagyang napabuntong hininga si Miguel Abot, ang tanawin ng Five River Province ay nasa bato, sino mang maglalakas loob na pumunta rito ay talagang itataboy sa pagitan ng kanilang mga binti. Pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka, ang bawat kapangyarihang nakatayo sa limelight ay malalim na nakabaon. Maaari bang labanan ng sino mang tagalabas na umaasang gumawa ng hakbang ang mga lokal na ahas? Ano man ang uri ng kumpanya, sa sandaling subukan nitong magtayo sa Five River Province, haharapin nito ang pagkubkob ng mga pangunahing negosyo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap masira. Kung hindi man, ang ambisyosong si Miguel Abot ay hindi ihagis ang kanyang kapalaran kay Drake Hendricks, sinusubukang maging isang game changer. Masyadong tahimik ang Five River Province, oras na para sa pagbabago ng panahon. Sabi ni Drake Hendricks sa malambing na boses. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.